Sa totoo lang unfair po, no, sa ibang mga politiko na gumaganito din. Pakinggan natin. Ito yung congressman na ayaw kay Vico Soto. Talaga na-desisyonan yung kaso sapagkat nakasagot na, nakalapigyan na ng due process, and therefore, dapat lang at marapat lang na-desisyonan yung kaso. Diniskwalipika na ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division si Attorney Christian Sia bilang congressional candidate ng Lone District ng Pasig City. Batay sa desisyon ng dibisyon, lumabag si Sia sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Ang mga binitiwang pahayag nito sa kampanya laban sa mga solo parent at staff nito ay nagdulot ng sakit, pinsala sa mga kababaihan. Labag din ito sa kanilang resolusyon na nagbabawal sa diskriminasyon. Ikinatuwa naman ng grupong Gabriela ang desisyon ng COMELEC 2nd Division. Kami sa Gabriela, syempre, wini-welcome namin. At saka kino-commend namin actually yung COMELEC 2nd Division doon sa decision nila na i-disqualify si Pasig candidate, no, Attorney Christian Sia, dahil matatandaan natin si Sia 2 beses nang nakitaan ng COMELEC na binayolate niya, no, yung karapatan at dignidad ng mga kababaihan, no. Paliwanag naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, may pagkakataon pa si Sia na maghain ng apela o motion for reconsideration. Mananatili din ang pangalan nito sa balota. Ipinasuspindi naman ng dibisyon ang proklamasyon nito kung siya ay mananalo at hindi pa naging pinal ang desisyon sa kaso. Kung ano man po yung remedy pa niya, wala naman po tayong problema. Hanggat walang pinal na desisyon, ang pangalan ay mananatili sa balota. Ang tao ay maiboboto at maaari pong maproklama kung sakasakali kung walang pinal na desisyon laban po sa kanila. Wala pang tugon si Attorney Sia sa hinihinging reaksyon ng UNTV News. Ngunit sa naunang sagot ni Sia sa show cause order ng COMELEC, sinabi nitong bahagi ng karapatan sa pananalita ang kanyang nagawa. Samantala, umatras naman na magsilbi bilang kasapi ng electoral boards ang 30 guro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Di ba, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, dapat kasi bago tayo magbitaw ng salita, isipin natin. Di ba? Oo, kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, minsan, hindi natin, actually, ganito lang yan eh. Dapat less talk, wait lang po mga kababayan. Hoy. Wala na, patay na. Gusto niyo marimar. Sinakyan mo na. Ulitin. Kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat katulad sa atin, tayo, mga social media influencer, hindi ko naman sinabing perpekto ako, nagmumura din ako, nagsasabi din ako na hindi maganda, pero may binabasihan. Ako naman, hindi naman ako against sa mga politisyan na nagsasalita ng mga ganong bagay, katulad dun sa mga single mom, mga single parents. So, hindi naman ako against kay Attorney Christian Sia. Ang problema lang kasi, dapat hindi tayo balat sibuyas. Yung mga politician din kasi minsan, wag kayong balat sibuyas. Kasi, artista nga eh. Artista nga, maraming basher kahit hindi kilala. Kayo pa kaya? Ang problema lang kasi yung iba mga kababayan, pagka meron kang salita na binibitawan na nagtitrending, kakainggitan ka ng iba. Alam nyo naman sa politika, yung labanan at awayan sa politika, inggitan. Di ba? Inggitan, mga kababayan. So bukod doon mga kababayan, yung disqualify daw itong si Christian Sia, ito naman yung isa, may apila. Eto. Binigyan din ni Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia na hindi pa final and executory ang resolusyong inilabas ng Commission on Elections na nagdidiskwalipika sa kanya sa pagtakbo sa darating na halalan. Paliwanag ni Attorney Sia, nananatili pa rin siyang opisyal na kandidato at may pagkakataon pa siyang maiproklama kung sakaling manalo sa darating na botohan. Bunso nito, maghahain ng motion for reconsideration si Sia upang hilingin sa COMELEC na baliktarin ang disqualification case ng COMELEC.
Pero Mm-mm. So ito na, yung sagot mga kababayan. nilamay na po namin yung draft ng motion for reconsideration. So, I expect to file this, no? Kung kakayanin pa po after this press con, baka ma-submit na po namin to sa COMELEC and bank. Kung hindi naman, tomorrow morning po, magpa-file po kami. Kaya nga mga kababayan, yung mga ganyan dapat aral na yan, lesson learned yan sa mga politician na hindi gawing biro. Kasi ito sa totoo lang mga kababayan, mga politician kayo, dapat politician kayo, kaya nga kayo tinatawag na public servant to serve and to protect and to, di ba, help the nation. So, hindi kayo dyan tatayo, hindi kayo dyan papasok para maging komedyante. Kung ganyan lang din palang sasabihin nyo, dapat nagkukomedyante na kayo, hindi na lang kayo magpolitisyan. Not only for Attorney Christian Sia, dapat sa lahat din, no? Bilang leksyon o aral na ito sa mga politician na pumapasok na hindi lahat, hindi porket si Digong. Kasi ang irarason ng ibang politician, si Digong nga palamura, hindi naman na ganito ganyan. Si Digong nga ganyan. Alam nyo na nga mali, hindi magandang pakinggan, gagayahin nyo pa. O tingnan nyo. Anong nangyari kay Digong? Saan siya ngayon? Kaya 'di ba? Oo, Sir Kenry. Kaya nga sa totoo lang, no, pero hindi ko rin naman maisisi kung ano ang nasabi ng ibang mga politician kung bakit may mga ganyan silang naibigkas. Kasi when emotions are high, the intelligence is low. 'Di ba? May mga ganyang bagay kapag nasubrahan ka kasi sa kuda, when emotions are high, 'di ba? Yung utak mababa, hindi mo naiisip na ay, nakakasakit ka na pala ng kapwa, o nakasabi ka na pala hindi maganda. Alam mo naman na, Diyos ko, kapag DDS pa naman makakarinig, reklamo agad. Ito, huwag kayo magalit sa akin mga DDS Kasi minsan yung mga DDS, kapag sila magmura, sila magbanta, okay lang. Pero pag nabawian sila ng mura, nabawian sila ng banta, i-report ka na. Mali ka na. Katulad kay Duterte, kada rally ang sabi, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Nung nakulong, ang sabi agad ng tao, ng mga supporter niyang bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa, uto-uto, mahirap, pangit ang lahi, traidor si BBM. Traidor daw si BBM. Aba, ni minsan ba may narinig kayo ni BBM na minura si Digong? Ni minsan ba may narinig kayo ni BBM na pinagmumura niya ang taong bayan? Wala. Ni minsan hindi kayo nakarinig kay BBM na pinagmumura ang Santo Papa. Ni minsan hindi tinawag ni BBM na stupid ang Panginoon. Pag kayo dyan nagrally at sabihin ninyo, putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, okay lang. Kapag kaming mga sumuporta kay BBM, pag mumurahin kayo, mali na. Ipa-NBI agad, kasuhan agad, ipatiklo agad. Lumaban kayo ng patas. Mura-mura kayo, pag nabalikan kayo ng mura na mas malala pa sa mura ninyo, nagagalit kayo. Ganyan, may mga ganyan, lalo pag DDS, majority sa mga DDS, pinalaki at pinanganak na bobo, mamamatay at magpapamana ng kabubuhan. Yan, totoo yan, Sir Kenry, di ba? Hindi ko na masyadong Paano pag PDP manalo sa Senado? Bigti ka na. Wala naman akong pakialam kung manalo yung mga PDP sa Senado. Isa lang naman sinasabi ko, nanalo naman yan sila dati. May nangyari ba? Gumanda ba ang Pilipinas? Nung naging senador ba si Bongo at si Bato, yumaman ba ang lahat ng DDS? Hindi naman Yung nanalo ba si Robin Padilla nung ginawa niya sa Senado? Kumakain, mani, nguya, himas balbas. Wala naman Anong pakialam ko kung manalo yung mga pro-drugs protector? Wala akong pakialam dyan sa PDP kung manalo yan. Bakit? Wala rin naman gagawin yan.
Ngayon, nakikita nyo yan, nag-iikot. Oh. Pagkatapos ng eleksyon, putang ina, hindi nyo mahagilap yan. Yan naman totoo eh. Sa tingin niyo pag nanalo yung mga yan, putang ina, mahakawakan nyo pa kamay yan, makikita nyo pa yung nag-iikot. Makikita nyo yan next 3 years. Yeah. Tigil-tigilan nyo yan. Nagluluko nyo lang sarili ninyo. Ngayon nyo lang nakikita kay eleksyon. Pagkatapos eleksyon, mahagilap nyo pa yung mga hayop na yan. Ultimo nga, mayor, hindi mo makikita kung nasaan. Senador pa kaya? Putang ina. Tigil-tigilan nyo nga ako. Di ba, Ma'am Susan Vergara? Lovely day. Sir Henry. Yan ang totoo. Ngayon, nakikita ninyo kay eleksyon. Ultimo nga bundok, inakyat na ni Bato eh. Kumakanta na nga ng pangako sa'yo, kahit hindi marunong kumanta, ipaglalaban ko. Kung ano-ano na lang, tumambling, kumanta, umisplit, nagbubudot. Pagkatapos eleksyon yan, makita nyo pa yan, lolo. Hindi nyo makikita yung mga yan. Kahit nga alyansa ni BBM, hindi nyo na makikita yan eh. Yung pa nagluluko oy. Diyos ko. Once in a blue moon lang lalabas yung mga yan. Kahit nga yung mga kandidato ni BBM, hindi mo mahagilap yan eh. Huwag na tayong dito, huwag na tayong magplastikan, huwag na tayong magtatanga-tangahan. Ngayon ninyo makita yan kay eleksyon. Pagkatapos eleksyon, hindi nyo mahagilap yung mga yan. Pinagluloko nyo sarili ninyo. Yeah. Kaya nga, may kasabihan na, vote wisely. Iboto mo yung tama. Kung alam mo sa sarili mong tama, sige, iboto mo. Tingin ninyo, pagtapos eleksyon yan, 90 days lang yan, nag-iikot sila, after 90 days, tapos. Yeah, so yun lang yung aking live ngayon mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Pangako